manok, bossing, no? Nanunuot talaga sa buto yung lasa. Salamat. Kasi kung di dahil sa'yo, ay hindi ako makakakain ng ganitong pagkain, bossing. Basta, ituloy mo lang ang pagiging tapat sa akin at palagi kang makakakain ng mga ganyan. Pero kapag tinraidor mo ko, nako, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Edwin, mabuti na lamang at dumating ka na. Nandito na mga aswang. Oras na para ipakita mo sa lahat na kahit hindi ikaw si Edward, ay kaya mo pa rin maging tagapagtanggol ng ating baryo. The Voice Addict. Magandang araw po sa inyo, Sir Blair, at sa mga giliw niyo pong tagapakinig. Isa po akong pulis na nagtatrabaho sa Maynila. At isa po ako sa mga masugid niyo po na taga-subaybay sa inyong mga YouTube channel. Kaya naman po, naisipan ko po na ipadala po sa inyo ang sarili kong kwento ng kababalaghan. Sa karanasan po na ibabahagi ko, ay masasabi ko po na hindi ko inakala na ang isang pagpapanggap ay siyang magiging daan para makita ko ang totoong kahulugan ng pagiging isang bayani. Itago niyo na lang po ako sa pangalan na Edwin. At ito ang aking kwento. Mag-isa na lang ako sa buhay. Dahil binatilyo pa lamang ako nung mamatay ang aking mga magulang nang dahil sa pag-atake ng mga aswang sa baryo kung saan ako lumaki. Meron akong kakambal na ang pangalan ay Edward. Nang mamatay ang mga magulang namin, ay inaya ko siya na umalis sa aming baryo dahil hindi na kami roon ligtas dahil sa mga aswang. Pero nang panahon na yon, ay nagsasanay na siya para maging isang manunugis. Kaya tumutol siya sa gusto ko. Kahit mag-isa ko, ay itinuloy ko ang aking plano. Umalis ako at nagtungo sa Maynila. Akala ko ay magiging madali ang buhay ko kapag nakaalis ako sa aming baryo. Pero doon ako nagkamali. Ilang buwan akong naging isang palaboy hanggang sa napunta ako sa isang bahay ampunan. Sinuwerte ako dahil inampun ako ng mag-asawang walang anak. Sila ang nagpaaral sa akin hanggang sa maging isa na akong pulis. Ngunit tila may kakambal din akong malas dahil sabay silang namatay nang masunog ang aming bahay. Walang natira sa lahat ng pinaghirapan nila. Kaya simula noon ay naging mag-isa na ako at mas pinili kong manirahan sa isang maliit na barangay. Isang gabi, galing ako sa trabaho. Naglalakad ako sa skinita nang makita ko ang mga lalaking nag-iinom. Huminto ako at tinignan ko sila. Hoy kayo mga pare, baka naman mamaya mag-away-away na naman kayo ha. Pwede kayong mag-inom, pero ayoko na magkakapikunan kayo tapos magrarambulan kayo. Subukan nyo lang na mag-away at lalabasin ko talaga kayo. Nagpatuloy na ako sa paglalakad, pauwi sa aking maliit na bahay. Isang lalaki ang sumalubong sa akin. Maliit siya at payat ang pangangatawan. Uy, bossing Edwin. Magandang gabi. Grabe. Mukhang stress na stress ka na naman ah. Ang haggard ng mukha mo eh. Paano di ako may stress? Nakita na naman kita. Nakita ko pa lang yung pagmumukha mo, nai-stress na kagad ako eh. Saka paniguradong manghihingi ka na naman sa akin ng pambili ng bigas. Bossing talaga oh. Alam mo naman kung bakit kita hinihintay na makauwi eh. Kakaunti kasi ang kalakal ko kanina. Pinambayad ko lang sa kuryente. Kulang pa nga eh. Saka, naglinis na ako sa bahay mo. Inayos ko na rin yung mga gamit mo sa kwarto. Oo na.
Nadali mo na naman ako sa palinis-linis mo sa bahay ko. Ang mabuti pa, sumama ka na lang sa akin sa bahay. At doon ka na maghapunan. Nakabili naman na ako ng ulam kaya magsasaing na lang tayo. Uy, talaga bossing? Ano bang binili mong ulam? Baka naman lutong ulam lang yan sa karinderya ni Aling Tonya, ha? Napakaalat kasi ng luto nun Parang gusto niyang magkaroon ng sakit sa bato lahat ng bumibili ng ulam sa kanya Ikaw na nga lang ang papakainin, ikaw pa tong nag-iinarte. Pero huwag ka mag-alala. Hindi ako dun bumili. Bumili ako ng isang buong litsyong manok. Uy, ayos. Masarap yan, bossing. Tara na, gutom na ako Ako na magdadala ng mga gamit mo, bossing. Hinayaan kong dalhin ni Bitoy ang mga bitbit ko. At nauna na siyang naglakad papunta sa bahay ko. Masasabi ko na tanging si Bitoy lamang ang mapagkakatiwalaan ko sa lugar na yon. Marami kasi na ang tingin sa akin ay barumbadong pulis at mayabang. Dahil yon sa paraan ko ng pagsasalita at pagkilos. Galit sa akin ang mga may ginagawang mali sa aming lugar. Gaya ng mga nagtutulak ng ipinagbabawal na gamot at yung mga maihilig makipag-away at manggulo dahil ginagamitan ko talaga sila ng kamay na bakal. Ang sakin lang naman ay ganun talaga ako kumilos. Isa pa, hindi ko rin kayang walang gawin o hindi umaksyon kapag may nakikita kong mali sa aking paligid. Kaya nga ako naging pulis ay para supilin ang mga kriminal at ang mga lumalabag sa batas. Para sa akin, walang kahit na sino ang mas nakatataas sa batas. Si Bitoy ang nagbukas ng gate ng bahay ko at siya rin ang nagbukas ng pinto. Meron kasi siyang sariling susi sa bahay ko dahil ganun kalaki ang tiwala ko sa kanya. May mga pagkakataon kasi na matagal akong nawawala sa bahay dahil sa trabaho ko. Kaya siya ang nagbabantay at naglilinis doon. Ayaw tumanggap ni Bitoy ng sweldo kahit inooperang ko na siya noon. Pero hindi ko kayang matiis na hindi siya bigyan minsan ng pera o ng pagkain. Malaki kasi ang utang na loob sa akin ni Bitoy. Pinagtripan kasi siya ng isang grupo ng mga kalalakian at pinagsasasaksak siya. Ako ang nagtanggol sa kanya at nagdala sa kanya sa pagamutan. Ayon kay Bitoy, kung hindi daw dahil sa akin, ay baka nasa ilalim na siya ng lupa at pinapapak na ng mga uod. Si Bitoy na ang nagsaing habang nagpapalit naman ako ng damit. Nang maluto na ang sinaing, ay pinagsaluhan na namin ang litsyong manok na binili ko. Grabe! At sarap talaga ng litsyong manok, bossing, no? Nanunuot talaga sa buto yung lasa. Salamat, kasi kung di dahil sa'yo, ay hindi ako makakakain ng ganitong pagkain, bossing. Basta, ituloy mo lang ang pagiging tapat sa akin at palagi kang makakakain ng mga ganyan. Pero kapag tinraidor mo ako, nako, alam mo na kung ano mangyayari sa'yo. Yan naman ang hinding-hindi mangyayari, bossing. Napakawalang utang na loob ko naman kung gagawin ko yun sa'yo, bossing. Kung di dahil sa'yo, baka pantay ng 2 pa ako ngayon at inuud na ako Pero bossing, ang tagal na nating magkakilala. Pero hindi ko pa nakikitang binibisita ka rito ng mga kamag-anak mo. Bossing, nasan ba sila? Patay na ang mga magulang ko, Bitoy. Namatay sila dahil... Dahil ano, bossing? Basta, namatay na sila. Parehas pala tayo. Wala na rin kasi akong mga magulang Yung mga kapatid ko naman, hindi ko na alam kung nasang lupalop. Watak-watak kasi kami. Kumbaga, nakakalat kami sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Kapatid bossing, meron ka ba? Sandali akong natigilan sa tanong na yun sa akin ni Bitoy.
Naalala ko kasi ang kakambal kong si Edward. Hindi ko kasi akalain na magkakahiwalay kami ng kambal ko. Mula pagkabata hanggang sa nagbinata ay magkasama kami. Marami din talaga ang nalilito sa aming dalawa dahil talaga naman na magkamukhang magkamukha kami. Kung meron nga lang makapagbibigay ng hustisya sa salitang pinagbiyak na buga, kami na yon ng kakambal kong si Edward. Bossing, may problema ba? Bakit bigla kang tumahimik nang tanungin kita kung may kapatid ka? Meron akong kapatid, Bitoy. 2 lang kami. Ang totoo niyan, kakambal ko siya. Wow! Ang astig naman ng bossing. Hindi ko akalain na meron ka palang kakambal, bossing ha. Alam mo, pangarap ko rin na magkaroon ng kakambal eh. Kaya lang, wala sa lahi namin ng kambal. Kaya, wala akong magagawa. Talagang ginusto mo pang magkaroon ng kakambal, ha? Ano na lang ang mangyayari sa mundo kapag may 2 tao na nabubuhay na may ganyang muka? Pambihira ka naman, oo. Aray ko. Ang sakit mo naman magsalita, bossing. Teka, nasa na pala yung kakambal mo, bossing? Naroon siya sa probinsya namin. Gaya ko ay tagapagtanggol din siya roon. Ibig sabihin, parehas kayong pulis, bossing? Hindi. Ibang klaseng tagapagtanggol ang kakambal ko. Mas mahirap ang ginagawa niya kumpara sa ginagawa ko. Ano? Ibig sabihin, literal na tagapagtanggol? Yung parang superhero, bossing, ganun ba? Pwede bang wag ka ng maraming tanong? Kumain ka na lang dyan. Hindi ako makasubo ng maayos nang dahil sa kadaldalan mo eh. Grabe. Ang sungit mo naman, bossing. Nagtatanong lang naman eh. Hindi ko na sinagot ang sinabing yun ni Bitoy at nagpatuloy na ako sa pagkain. Pero hindi ko na nagawang alisin sa utak ko si Edward. Bigla ko na itanong sa aking sarili kung kumusta na kaya siya o kung naging ganap na ba siyang manunugis sa aming baryo. Pangarap niya kasi talaga ang maging manunugis dahil sa pagkakapatay ng mga aswang sa aming mga magulang. Nangako siya na gagawin niya ang lahat para maging tagapagtanggol ng aming baryo laban sa mga aswang. Ayaw na kasi niyang may iba pang mawawalan ng mahal nila sa buhay nang dahil sa mga pesteng aswang. Bigla akong nalungkot nang mapagtanto ko na mahigit 10 taon na kaming hindi nagkikita ng kakambal kong si Edward. Na-curious tuloy ako kung ano na ang nangyayari sa kanya at kung meron na ba siyang sariling pamilya. Kinabukasan ng umaga, gaya ng nakasanayan ko, ay maaga akong nagising. Naligo ako at kumain ng almusal. Sanay akong kumain mag-isa. Pero minsan ay naiisip ko rin kung ano kaya ang pakiramdam na meron akong palaging kasamang kumain. Sa totoo lang, hindi ko pa naiisip na magkaroon ng sariling pamilya. Natatakot kasi ako na baka madamay sila sa gulo ng buhay ko. Sa dami kasi ng mga binangga kong grupo ng sindikato, ay marami ang galit sa akin. Alam ko na naghihintay lang sila ng tamang pagkakataon para itumba ko. Pero hindi ako natatakot sa kanila dahil alam kong kasama yon sa aking trabaho. Ang importante ay ginagawa ko ng maayos ang aking trabaho. Matapos kong kumain ay umalis na ako para magtungo sa presinto kung saan ako naka-assign. Maghapon akong nag-focus sa aking trabaho. Naging mabilis ang paglipas ng oras at hindi ko namalayan na oras na pala ng pag-uwi. Pagdating ko sa barangay kung saan ako nakatira, ay bumili muna ako ng ulam para hindi na ako magluto pag-uwi ko. Hindi na rin ako nagulat
nang salubungin ako ni Bitoy nang malapit na ako sa bahay. Aba, mukhang bumili ka na naman ng ulam, bossing ah. At mukhang makikikain ka na naman sa bahay ko. Hindi no, kumain na ako kanina, bossing eh. Pero, pwede naman. Kung aalukin mo ko. Oo na, sumama ka na sa akin at kumain ka na ulit doon. Ay, oo nga pala, bossing. Meron palang pumunta sa bahay mo na matandang lalaki, hinahanap ka. Nung napadaan kasi ako kanina umaga sa bahay mo, ay may napansin akong matandang lalaki na nakatayo sa labas ng bahay mo. Kaya yun, nilapitan ko. Tapos tinanong ko kung anong kailangan niya o ginagawa niya ron. Ang sabi niya, kailangan ka daw niyang makausap sa lalong madaling panahon. Ang sabi ko ay bumalik na lang siya ngayong gabi o kaya bukas ng umaga. Kasi rest day mo naman bukas, di ba? Sino kaya ang matandang yun? Nagpakilala ba siya sa'yo? Hindi, bossing eh. Tinanong ko kung anong pangalan niya pero ang sabi niya ay wala siyang responsibilidad na magpakilala sa akin. Ang sungit nga eh. Mas masungit pa nga kaysa sa'yo, bossing eh. Hindi kaya miyembro yun ng isa sa mga sindikato na binangga ko? Aba, malay ko, bossing. Pero sa itsura niya, mukhang hindi naman siya miyembro ng sindikato. Simple lang yung suot niya, saka parang galing pa nga siya sa malayong lugar eh. Kung importante naman ang pakay niya sa'yo, siguradong babalik yun dito. Napuno ako ng kuryosidad kung sino ang matandang lalaki na tinukoy ni Bitoy. Wala kasi akong kilalang matandang lalaki na pwedeng maghanap sa akin. Sa kabila ng wala akong ideya kung sino ang matandang yon, ay may kaba akong naramdaman. Isang kaba na hindi ko alam kung saan nanggagaling. Sa gabing iyon, hindi ko inasahan na mapapanaginipan ko si Edward. Bigla na lang daw siyang pumasok sa bahay ko at dumiretso sa kwarto ko kung nasaan ako. Nakangiti siya sa akin. Maaliwalas ang kanyang muka. Sinabi niya sa akin na umuwi na ako sa aming baryo. Tinanong ko kung bakit at ang sabi niya, umuwi na ako roon bago mahuli ang lahat. Doon na naputol ang panaginip ko. Nagtaka ako kung bakit ko napanaginipan ang kakambal ko. Simula kasi nang umalis ako sa baryo namin, ay hindi ko siya napanaginipan kahit isang beses. Nang gabing yun lang yun nangyari. Kinaumagahan, wala akong balak na gumising ng maaga dahil araw yun ng aking pahinga. Wala akong ibang gustong gawin kundi ang maghapong humiga sa aking kama. Kapag kasi araw ng pahinga ay talagang sinusulit ko yun. Minsan lang kasi akong makapagpahinga, kaya ibinibigay ko ang araw na yun para sa sarili ko na makapagpahinga ng maayos. Pero habang nakahiga ako, ay nakarinig ako ng magkakasunod na pagkatok sa pinto ng aking bahay. Napaungot ako. Ay, ano ba yan? Sino ba yun? Hindi ba niya alam na nagpapahinga ako? Bala ka nga dyan. Hindi ako bumangon. Inisip ko na kung hindi ako tatayo, ay mapapagod din yung kumakatok, tapos ay aalis din siya. Pero lumipas ang ilang minuto na hindi pa rin tumitigil ang kumakatok. Sumasakit na ang ulo ko dahil sa ingay, kaya hindi ko na napigilan ang sarili ko na sumigaw. Sino ba yan? Ang aga-aga mo mambulahaw ah! Nagpapahinga yung tao eh! Ngunit wala akong narinig na sagot. Bagkus ay patuloy pa rin ang sunod-sunod na pagkatok. Anak nang! Umanda ka talaga sa akin. Ipapakita ko sa'yo kung paano magalit ang pulis na naistorbo sa pagpapahinga. Napilitan akong bumangon. Mabigat ang mga hakbang na lumabas ako ng kwarto. Naiiritang binuksan ko ang pinto at handa na sana akong bulyawan ang taong nasa labas. Pero umurong ang dila ko nang malaman ko na isang matandang lalaki ang naroon. Kumunot ang noo ko dahil pamilyar sa akin ang mukha niya.
pero hindi ko maalala kung saan ko siya nakita. Seryosong nakatitig sa akin ang matanda na para bang naghihintay siya na maalala ko kung sino siya hanggang sa tuluyang ko nang naalala kung sino ang matandang yon. Teka, Mang Turing? Ikaw na ba yan? Mabuti naman. At naalala mo pa ako, Edwin. Hindi ko nga po kayo kagad nakilala eh. Mas tumanda po kasi ang itsura nyo. Ikaw din naman. Napakalaki na rin ng pinagbago mo. May 10 taon na rin po kasi nung huli tayong magkita. Mang Turing, ano po bang ginagawa nyo rito? Baka naman, pwede mo muna akong papasukin bago ko sabihin sa iyo ang totoong dahilan kung ano ang sadya ko rito. Sige ho. Pasok po kayo. Nilakihan ko ang pagkakabukas ng pinto. Pinaupo ko si Mang Turing sa sala. Nagtimpla ko ng 2 tasa ng kape at iniabot ko sa kanya ang isa. Mang Turing, ikaw po ba yung sinabi ng kaibigan ko na matandang lalaki na nasa harapan itong bahay ko kahapon? Sino? Yung lalaki bang mukhang bisugo? Kung siya tinutukoy mo, ay ako nga ang matandang yon. Hindi ko sinabi sa kanya ang pakay ko kasi mukhang hindi siya mapagkakatiwalaan. Si Bitoy po yun. Mabait po yun, Mang Turing. Teka. Ano ho ba talaga ang sadya nyo rito sa akin? Humigop muna si Mang Turing ng kape. At mas lalong naging seryoso ang mukha niya. Bigla akong kinabahan. Nagkaroon ako ng hinala na hindi ko magugustuhan ang sasabihin niya. May dala akong masamang balita. Alam kong magiging masakit ito para sa'yo. Kaya sana ay maging handa ka, Edwin. Ano ba yun, Mang Turing? Sabihin niyo na po agad. Kinakabahan po kasi ako eh. Ang kakambal mo. Wala na siya. Po? Si Edward? Bakit? May iba ka pa bang kakambal bukod kay Edward? Ang ibig ko pong sabihin paanong wala na siya? Umalis na po ba siya sa baryo natin? Saan po siya nagpunta? Hindi, Edwin. Patay na si Edward. Namatay siya noong nakarang gabi nung umatake siya sa kuta ng mga aswang sa gubat. Pakiramdam ko ay binuhusan ako ng 1 timbang tubig na punong-puno ng yelo. Napamaang ako habang nakatulala. Namuo ang luha ko sa gilid ng aking mga mata, pero tila ayaw ko mawala ng mga luha ko. Hindi totoo yan. Bawiin yung sinabi niyo, Mang Turing. Hindi pa pwedeng mamatay ang kapatid ko. At paanong mapapatay siya ng mga aswang? Isa siyang mahusay na manunugis. Sana nga ay pwede kong bawiin at sinabi ko. Pero yun ang totoo. Patay na ang kapatid mo, Edwin. Nakakalungkot na matapos ng ilang taong pagtatanggol niya sa baryo natin mula sa mga aswang, ay mamamatay siya nang dahil sa mga aswang. Hindi ako naniniwala. Siguro sinasabi niyo lang yan kasi gusto niyo akong bumalik sa baryo natin. Siguro inutusan kayo ni Edward na gawin yan kasi namimiss niya na ako. Sige, Mang Turing. Uuwi muna ako para makita ang kakambal ko. Hihingi ako ng tawad sa kanya kasi napakahabang panahon na nagawa kong tiisin na wag siyang makita. Pero Mang Turing, hinihintay ko lang naman na puntahan niya ako rito eh. Na siya ang dumalaw sa akin para maramdaman ko na gusto rin niya akong makita. Nagpapadala naman ako ng mga sulat sa kanya, kaya alam niya ang address ko at alam ko hindi ang sagot kung bakit niyo ako natuntun. Malamang ipinakita ni Edward sa inyo ang sulat ko. Tama ka, Edwin. Ipinakita nga sa akin ni Edward ang sulat mo para sa kanya. Kaya alam ko kung saan kita hahanapin. Ang totoo niyan, plano ni Edward na puntahan ka kapag natalo niya ang mga aswang nang sumugod siya sa kuta ng mga yon.
Pero nabigo ang kapatid mo. Namatay siya sa pag-atake niya na yon. Nang sandaling yon, ay naramdaman kong hindi nagbibiro si Mang Turing. Doon na bumuhos ng tuluyan ang aking luha. Kilala akong barumbado, pero hindi ko na pinigilan ang sarili kong hagulgol ng iyak. Wala akong kwentang kapatid. Hindi ko man lang nagawang protektahan ng kakambal ko. Patawarin mo ko, Edward. Patawad kung hindi man lang tayo nagkita bago ka mawala. Patawarin mo ko, Tol. Hinayaan ako ni Mang Turing na umiyak. Maging siya ay naluluha na habang pinapanood ako. Tumayo ako para magtungo sa kusina. Uminom ako ng tubig. Sinundan ako roon ni Mang Turing. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Edwin. Wala kang kasalanan sa nangyari kay Edward. Kung meron ba dapat sisihin, ay yun ang mga aswang na ilang taon nang nanggugulo sa baryo natin. Namatay ang kapatid mo bilang isang bayani at namatay siya na ginagawa ang bagay na gusto niya. At yun ay ang protekta ng ating baryo mula sa mga aswang. Pero bakit siya namatay? Hindi ba siya tinulungan ng mga tao sa atin? Napakaraming lalaki doon na. Sa kasamaang palad, takot sa mga aswang ang lahat ng tao sa baryo natin. Wala sa kanila ang may lakas ng loob para makipaglaban. Kami lang ni Edward ang may lakas ng loob na harapin ang mga aswang. Pero nang gabing yon, mag-isang nagtungo si Edward sa kuta ng mga aswang. Hindi niya yun ipinaalam sa akin. Dahil marahil ayaw niya akong mapahamak. Nalaman ko na lang na nagpunta siya sa kuta ng mga aswang nang pumunta ako sa bahay niyo ng gabing yon para sana ikausapin siya. Pero wala siya roon nang pumunta ako, kaya nagkaroon ako ng hinala na pumunta siya sa kuta ng mga aswang. Uuwi ako sa atin, Mang Turing. Gusto ko nandun ako sa burol ng kapatid ko. Ikinalulungkot ko, pero hindi ko na ibinurol ang kapatid mo dahil hindi ko kayang makita ang katawan niya na puno ng sugat mula sa mga aswang. Inilibing ko na kagad ang katawan ni Edward. Kung ganun, gusto kong puntahan ang libingan niya. Kahit man lang doon, ay masabi ko ang gusto kong sabihin sa kanya. Mang Turing, sigurado ko na wala kayo matutuluyan dito. Kaya bukas po ang bahay ko para sa inyo. Pero gusto ko po na makaalis na tayo sa lalong madaling panahon. Aayusin ko lang po ng mabilis ang pag-leave ko sa trabaho. Maraming salamat. Ang totoo niyan ay sa isang parke lang ako natulog kagabi dahil wala akong alam dito sa Maynila. Edwin Iyo, nakikiramay ako sa iyo. Napakasakit para sa akin ang pagkawala ni Edward at sigurado ko na mas masakit yung para sa iyo dahil kakambal ka niya. Marahan akong tumango. Doon ko napagtanto na kaya pala nagpakita si Edward sa akin sa panaginip at pinapauwi niya ako sa aming baryo ay isa na pala yung pahiwatig na mawawala na siya. Kung alam ko lang sana na mangyayari yun, umuwi na sana ako sa baryo namin upang nakasama ko man lang ang kakambal ko sa mga huling araw niya sa mundo. Gusto kong isipin na panaginip pa rin ang lahat. Gusto kong isipin na meron pa rin akong pagkakataon na makasama si Edward. Pero sa tuwing nakikita ko si Mang Turing at naaalala ko ang dahilan kung bakit niya ako pinuntahan, ay sumisiksik sa utak ko ang katotohanang patay na ang aking kakambal na si Edward. Hindi lang ako nasasaktan, may pagsisisi rin akong nararamdaman. Pagsisisi kasi hindi man lang ako umuwi sa aming baryo simula nang umalis ako roon. Inisip ko kasi na mas dapat na si Edward ang bumisita sa akin kaysa ako
ang bumisita sa kanya. Tumawag na rin ako sa presinto at nagpaalam ako na maglilive ako ng 1 linggo. Nang sabihin ko ang aking dahilan, ay agad naman nila akong pinayagan. Kinagabihan ay sabay kaming kumain ni Mang Turing. Nagluto ako ng ginisang corned beef at nagprito ako ng daing na bangus. Kumusta na pala ang buhay mo rito sa syudad? Wala ka pa rin bang asawa? Wala pa po, Mang Turing. Wala pa po sa isip ko ang bagay na yan eh. Isa pa, natatakot din po ako na magkaroon ng pamilya dahil baka sila ang balikan ng mga sindikatong binangga ko. Teka, anong ibig mo sabihin? Ano ba ang trabaho mo? Isa po akong pulis. Aba, kambal nga talaga kayo na Edward. Halos parehas pala ang tinaak niyong landas. Pareho kayong tagapagtanggol ng mga walang kalaban-laban. Yun nga lang, mga kriminal ang nilalabanan mo. Ang kakambal mo naman ay mga aswang. Pero sa totoo lang, inakala ko talaga na may sarili ka ng pamilya. Bakit, Mang Turing? Si Edward po ba? May pamilya na? Wala pa rin. Pero ikakasal na sana siya sa nobya niyang si Clarissa sa susunod na buwan. Nakakalungkot talaga ang pagkawala ni Edward kasi 3 buwan nang buntis si Clarissa ngayon. Ibig sabihin, magkakaroon na ako ng pamangkin. Tama ka. Hayaan mo, pagbalik natin sa baryo natin, ay ipapakilala kita kay Clarissa. Sa kabila ng pagkamatay ni Edward, ay may saya akong naramdaman. Hindi ko kasi inakala na may iniwan siyang buhay sa mundo bago siya mawala. Sa gitna ng pag-uusap namin ni Mang Turing, ay biglang dumating si Bitoy. Nanlaki ang mga mata niya nang nakita niya si Mang Turing. Teka, sandali. Ikaw yung matandang nakita ko na nakatayo sa labas ng bahay ni Bossing Edwin, ah. Kakilala ko siya, Bitoy. Siya si Mang Turing. Nakatira siya sa baryo kung saan ako lumaki. Mang Turing, siya nga ho pala si Bitoy. Kaibigan ko po siya dito. Mukha lang po siyang hindi mapagkakatiwalaan pero mabait po yan. Teka, Bitoy, ano bang ginagawa mo rito? Para ka naman bago ng bago, Bossing. Siyempre, makikikain ako. Uy, wow! May corned beef. Paborito ko yan, ah. Kumuha ng pinggan at kubyertos si Bitoy. Umupo na siya at sumandok na siya ng kanin. Oo nga pala, Bitoy. Alis ako mamayang madaling araw, ah. Kasama kong uuwi si Mang Turing sa baryo namin. Ikaw na muna ang bahala rito sa bahay ko. Parang biglaan naman yata ang pag-uwi mo ron, Bossing. Namatay kasi yung kakambal ko eh. Kailangan kong umuwi para kahit papano, mabisita ko man lang ang puntod niya. Ganun ba? Congratulations sa'yo, Bossing. Nakakalungkot naman yan. Anong congratulations ang sinasabi mo? Namatayan na nga ako pero kinukongratulate mo pa ako. Bossing naman. Hindi mo pa ba alam yun? Yun ang sinasabi sa mga namamatayan. Si Raulo, condolence yun, hindi congratulations. Ay, oo nga no. Condolence pala. Pero okay na yun. Magkatunog naman eh. Pero Bossing, baka naman pwede mo akong isama sa baryo nyo. Simula kasi nang tumira ako sa lugar na ito, wala na akong ibang napuntahan lugar. Para naman makapagbakasyon ako kahit papano. Saka para may alalay ka. Kung sasama ka sa akin, sino magbabantay nitong bahay ko? Di, ipapatingin-tingin natin kay Alimberta. Mabait naman yun, di ba? Sige na nga, sasama na kita. Nakakaawa ka naman pala kasi hindi ka nakakaalis sa lugar na to. Ayos! Kaya idol na idol kita, Bossing eh. Hindi ka lang pogi. Mabait ka pa. Naisip ko na walang magiging problema kahit isama ko si Bitoy sa baryo namin. Wala kasi akong planong magtagal doon. Ang plano ko, sa sandaling mapuntahan ko ang libingan ni Edward at makilala ko si Clarissa na nagdadala ng anak ng kakambal ko, ay aalis na rin ako roon. Hindi ko kasi kayang magtagal sa baryo namin, lalo na't alam ko na hanggang sa panahon na yon ay sumasalakay pa rin doon ang mga aswang.
hindi ligtas para sa amin ni Bitoy kung magtatagal kami roon ng ilang araw. Madaling araw pa lang ay gising na kami. Sa bahay ko na rin natulog si Bitoy at naroon na rin ang bag niya na naglalaman ng ilang piraso ng mga damit niya. Madilim pa nang umalis kaming tatlo. Kinailangan naming sumakay ng bus na siyang naghatid sa amin sa isang pier. Mula roon ay sumakay kami ng barko. Alam ko na magiging mahaba ang biyahe namin. Kaya tumambay muna ako sa itaas ng barko upang pagmasdan ang napakagandang tanawin. Naalala ko na naman si Edward. Balak ko kasi talaga na kapag bumalik ako sa aming baryo, ay pipilitin ko na siyang sumama sa akin sa Maynila para hindi na ako nag-aalala sa kanya. Nagulat ako nang biglang tumabi sa akin si Bitoy habang nagmumuni-muni ako. Matagal pa ba tayo bago makarating sa inyo, bossing? Matagal pa, Bitoy. Aabutin tayo ng kulang-kulang isang araw dito sa barko. Bakit? Nagsisisi ka na bang sumama ka sa akin? Hindi no. Nakakatuwa nga kasi first time ko makasakay ng barko eh. Pero bossing, hindi ba ang kwento mo sa akin mag-isa kang umalis noon sa baryo nyo? Ibig sabihin, ganito katagal na biyahe pa lang ginawa mo? Grabe! Hanga talaga ako sa'yo, bossing. Oo, Bitoy. Desidido kasi talaga ako na umalis sa baryo namin para makapagsimula ng bagong buhay sa ibang lugar. Wala naman akong pinagsisisihan sa ginawa ko kasi natupad ko ang pangarap kong maging isang pulis. Ang tibay din ng loob mo, bossing. Biruin mo. Binatilyo ka pa nun, di ba? Pero bossing, bakit mo pala gustong umalis sa baryo nyo tapos hindi mo pa isinama yung kakambal mo? Ayaw niyang sumami. Mas gusto niyang manatili doon. Pinilit ko siya pero ayaw niya talaga. Akala niya yata kapag hindi siya aalis ay hindi rin ako aalis. Pero kung meron man akong pinanghihinayangan, ayun yung mga taon na sana ay magkasama kami ni Edward. Nakakalungkot na kung kailan ako uuwi sa baryo namin, ay wala na siya roon. Nagpatuloy ang kwentuhan namin ni Bitoy. Napunta na yon sa kung anong bagay, gaya ng mga kalokohan namin ni Edward nung mga bata pa kami. Nang dahil doon, ay napagtanto ko ng gusto ang pagkukulang ko sa kakambal ko bilang nag-iisa niyang kapatid. Kung naging mapilit lang sana ako na sumama siya sa akin, sigurado ko na hanggang sa mga oras na ito ay buhay pa rin siya. Matapos ang halos isang araw, ay bumaba na kami ng barko. Mabuti na lang at umaga ng mga oras na yon dahil kung gabi ay paniguradong mahihirapan kaming bumiyahe. Mula roon ay bumiyahe pa kami ng ilang oras bago kami nakarating sa mismong baryo namin. Kapansin-pansin na pinagtitinginan ako ng mga tao. Inasahan ko na nagluluksa ang lahat dahil sa pagkamatay ni Edward, pero tila normal lang ang kilos ng mga taong nakikita ko. Nang makarating kami sa aming bahay, ay hindi ko napigilan ang maluwa dahil halos wala pa rin yung pinagbago. Nakasabit pa rin sa dingding ang litrato namin ni Edward noong mga bata pa kami. Iniwan lang namin ni Bitoy ang mga gamit namin doon at saka kami sumama kay Mang Turing para magtungo sa libingan ni Edward. Nagtaka ako dahil imbis na sa sementeryo ay pumasok kami sa loob ng gubat. Hindi na lang ako nagtanong. Hindi nagtagal ay huminto kami sa tapat ng isang parte ng lupa na halatang hinukay at tinabunan ng lupa. May nakatusok sa ibabaw na isang kahoy na hugis krus. Dito ko inilibing ang katawan ng kakambal mo, Edwin. Hindi na muna ako nagtanong dahil hindi ko na napigilan ang mapahagulgol ng iyak. Nanghihina akong napaluhod sa lupa. Kung pwede nga lang, nahukayin ko ang kapatid ko ay ginawa ko na para mayakap ko siya kahit sa huling pagkakataon. Panay ang hingi ko ng tawad kay Edward
kahit hindi ako sigurado kung naririnig ba niya ako. Hinayaan lang ako ni Namang Turing at Bitoy. Tahimik lang sila na nakatingin sa akin. Nang medyo kumalma na ako, ay tumayo na ako at pinunasan ko ang aking mga luha. Hindi na sayang ang pagkamatay ng kakambal mo, Edwin. Simula nang umalis ka, ay wala siyang ginawa kundi gawin ang tungkulin niya sa baryo natin. Nung sinasanay ko pa lang siya na maging manunugis, ay nakita ko kung gaano siya kapursigido. Gusto niya talagang maging isang mahusay na manunugis dahil sa pagnanais niyang maging tagapagtanggol ng baryong ito laban sa mga aswang. Anong sinabi mo, Manturing? Teka. Tama ba narinig ko? May mga aswang dito? Hindi ba sinabi sa'yo ni Edwin? Hindi ko na po sinabi sa kanya, Manturing, kasi aalis din po kami kagad. Gusto ko lang po talagang madalaw ang puntod ni Edward at makilala si Clarissa. Bossing naman! Bakit hindi mo sinabi sa akin na may aswang pala rito sa lugar na to? Pwede bang mamaya na tayo mag-usap tungkol sa bagay na yan, Bitoy? Mang Turing, bakit naman dito sa loob ng gubat niyo inilibing si Edward? Bakit hindi ho sa sementeryo? Para madali siyang mapupuntahan. May dahilan ako kung bakit ko yung ginawa. Isa pa, si Edward din ang may gusto na dito ko siya ilibing. Kasi ang totoo, hindi alam ng lahat ng tao sa baryong ito na patay na ang kakambal mo. Ang alam nila ay may pinuntahan lang si Edward. Kaya ilang araw na siyang wala sa baryo natin. Maging si Clarissa ay hindi pa alam na patay na si Edward. Ano? Bakit ganun? Ano pong tumakbo sa utak niyo? At hindi niyo ipinalam sa mga tao na patay na si Edward? Huminahon ka. Pakinggan mo muna ako. Gaya ng sinabi ko, si Edward ang nakaisip ng bagay na yan. Nang sundan ko sa sakutan ng mga aswang, ay nakita ko siyang puno ng sugat at naghihingalo. Sinabi niya na alam niyang hindi na siya magtatagal at alam niya na mawawalan ng pag-asa ang mga tao kapag nalaman nila na patay na siya. Sinabi niya na kapag namatay siya, ay pansamantala kong ilibing ang katawan niya dito sa gubat at hanapin kita. Ang gusto ni Edward ay puntahan kita at iiwi kita rito para ikaw ay magpanggap na ikaw ay siya. Dahil magkamukha kayong dalawa, naisip niya yung gawin upang hindi mawala ang pag-asa ng mga tao sa baryo natin na makakalaya pa kami mula sa takot sa mga aswang. Sinabi yan ni Edward? Hindi. Isa yung kalokohan. Hindi ito isang kalokohan, Edwin. Naiintindihan ko si Edward kung bakit gusto niyang isipin ng mga tao na buhay pa rin siya. Kung alam mo lang kung gaano umaasa ang lahat kay Edward na siya ang susi para matapos na ang paghihirap ng baryo natin na dulot ng mga pesting aswang. Gusto ng kakambal mo na huwag mawala ang pag-asang yon sa mga tao rito, Edwin. At sigurado ko na kapag nalaman ng mga tao na patay na si Edward, ay mas lalo silang matatakot. At anong mangyayari kapag pumayag ako sa gusto ni Edward? Magpapanggap ako na siya. Pero anong mangyayari? Wala. Hindi mauubos sa mga aswang kasi hindi naman ako si Edward. Hindi ako isang manunugis at hindi ako marunong makipaglaban sa mga aswang. Hindi lang yun ang nais ni Edward na gawin mo. Gusto rin niyang ipagpatuloy mo at tapusin mo ang laban na kanyang sinimulan. Hiniling sa akin ni Edward bago siya mawala na sabihin ko sa iyo na ikaw rin ang tumapo sa pakikipaglaban sa mga aswang. At kapag nagtagumpay kang gawin yon, ay saka lang natin sasabihin sa mga tao na wala na siya. Ano? Pati pakikipaglaban sa mga aswang ipapagawa niya sa akin? Ano naman pong alam ko sa pakikipaglaban sa mga aswang? Mga kriminal lang ang kaya ko. Pero kung aswang na, ibang usapan na yun. Kaya nga ako nandito para tulungan ka.
Ako ang magtuturo sa iyo ng mga dapat mong malaman. Isa pa, ibinigay sa akin ng kakambal mo ang kanyang agimat na magagamit mo sa pakikipaglaban sa mga aswang. Hindi. Ayoko man, Turing. Hindi ako pumapayag. Nandito lang ako para puntahan ng personal ang libingan ng kakambal ko. Yun lang ang gagawin ko. Wala nang iba. At hindi na rin ako magpapakita kay Clarissa. At baka isipin pa niya na ako ang boyfriend niya. Pero Edwin, yun ang gustong mangyari ng kakambal mo. Hindi mo man lang ba kayang tuparin ang huling kahilingan ni Edward? Hindi mo ako makukuha sa pangungonsensya mo, Manturing. Hindi ako sasabak sa isang bagay na alam kong hindi ko magagawa ng maayos. Pulis ako. Hindi manunugis. Pasensya na, pero hindi ko po talaga kaya. Maiintindihan naman siguro ako ni Edward sa pagtanggi ko. Muli akong humarap sa puntod ni Edward at sa huling pagkakataon ay nagpaalam na ako sa kanya. Inaya ko na si Bitoy na umalis at nang naglakad ako ay sumunod na sa akin sina Bitoy at Mang Turing. Patuloy sa pangungumbinsi si Mang Turing sa akin pero nagbingi-bingihan ako. Naniniwala ako na nagsasabi ng totoo si Mang Turing pero alam ko ang kakayahan at kapasidad ko. Hindi ako kagaya ni Edward na binatilyo pa lamang ay sinanay na para maging isang mahusay na manunugis. Isa pa, hindi ko rin kayang manloko ng mga tao at paniwalain sila na ako si Edward para lang hindi mawala ang pag-asa nila na may tsansa pang makalaya ang baryong yun mula sa pagsalakay ng mga aswang. Bossing. Totoo ba talaga yung mga pinag-usapan niyo ni Mang Turing? May mga aswang talaga na sumasalakay sa baryong to? Narinig mo naman siguro mga pinag-usapan namin kanina, di ba? Kailangan ko pa bang magpaliwanag sa'yo? Medyo gets ko naman, bossing. Medyo hindi lang ako makapaniwala sa aswang-aswang na yan. Kasi sa Maynila ako lumaki. Wala namang kasing aswang dun eh. Mukhang aswang meron. Totoo mga aswang, Bitoy. Alam kong mahirap paniwalaan. Lalo na sa mga kagaya mong lumaki sa syudad. Pero maniwala ka, totoo talaga sila. Mga aswang ang pumatay sa mga magulang ko para sa kaalaman mo. Kung ganun, bossing, kailangan na pala nating umalis dito. Hindi tayo pwede magtagal dito at baka abutan pa tayo ng pagsalakay ng mga aswang. Ganyan na nga ang gagawin natin. Uuwi lang tayo sa bahay namin para kunin ang mga gamit natin tapos babalik na tayo sa Maynila. Nagpatuloy ako sa mabilis na paglalakad. Nang nakalabas na kami ng gubat at nasa mismong baryo na kami, ay muli akong pinagtinginan ng mga tao. Yumuko ako dahil alam kong iniisip nila na ako si Edward. Nang nakarating na kami sa bahay ko, ay napahinto ako dahil may isang babae ang nakatayo sa labas ng bahay. Maganda siya, morena at balingkinitan ang pangangatawan. Mahaba ang buhok niya na may natural na malalaking kulot. Nagliwanag ang mukha ng babae pagkakita niya sa akin. Ngumiti siya, sabay takbo palapit sa akin. Nagulat ako nang bigla niya akong niyakap ng mahigpit. Nang kumalas siya sa pagkakayakap sa akin, ay muli siyang ngumiti. Nang sabihin sa akin ng mga tao na bumalik ka na, ay pinuntahan kita rito. Kaya lang, wala ka nang dumating ako kaya hinintay na kita. Bakit naman ganyan ang reaksyon mo? Parang hindi ka masaya na makita ako ah. Hindi mo ba ako na-miss? May gitsang araw din tayo hindi nagkita. Clarissa? Oo, ako nga, bakit? Nakalimutan mo na ba kung sino ko? Ay, Clarissa, pagod kasi ang si Edward sa biyahe. Hindi ba sabi ko sa'yo, ay nagpunta siya sa isang ermitanyo na nakatira sa malayong lugar dahil kailangan niya ng mga bagong kaalaman sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kumusta naman ang lakad mo, Edward? Mukhang pagod na pagod ka nga.
Pasensya ka na kung pinuntahan kagad kita rito. Saka, gusto ko lang talagang sabihin sa'yo. Nasabi ni Aling Kuring ay delikado ang pagbubuntis ko. Kaya may mga halamang gamot siyang sinabi na kailangan kong inumin para mas maging makapit ang anak natin. Ayos lang, walang problema. Gusto rin naman kitang makita kagad kaya masaya ako na nandito ka, Clarissa. Sana naman may magandang nangyari sa lakad mo. Hindi ba na huling pag-uusap natin ay sinabi mo na baka puntiryahin ako ng mga aswang kasi buntis ako. Pero sigurado ka ba talaga doon? Sa sinabi mo na dito muna ako titira sa bahay mo para mabantayan mo ako? Ano? Magkasama tayong titira sa bahay ko? Sinabi ko yun? Oo, nakalimutan mo na ba? Clarissa, pwede bang saka mo na kausapin si Edward? Pagod pa kasi talaga siya. Kaya kung mapapansin mo, ay wala pa siya sa kanyang sarili. Kaya nga man, Turing. Sige, babalik na lang ako bukas. Nang nakaalis na si Clarissa, ay saka lang ako pumasok sa bahay ko. Sinundan ako ni Bitoy at Mang Turing. Nagpalakad-lakad ako dahil hindi ako mapakali. Hindi ko kasi akalain na sa iilang oras pa lang ako na bumalik sa aming baryo ay napakarami na kagad nangyari. Nakita mo naman siguro, Edwin. Hindi nahalata ni Clarissa na hindi ka si Edward. Kasi nga, talagang magkamukha kayo. Kaya kung papayag ka sa sinabi ni Edward, ay hindi ka mahihirapan na magpanggap. Sabihin na po nating madali lang na magpanggap na ako si Edward. Pero yung makikipaglaban po ako sa mga aswang, yun po ang hindi ko kayang gawin. Maniwala ka sa akin. Kaya mo ring gawin ang ginagawa ng kapatid mo. Gaya ng sinabi ko kanina, ay ako ang magtuturo sa iyo ng mga kailangan mong malaman. Pero nagbago na ba ang isip mo? Pumapayag ka ba na magpanggap bilang si Edward? Sige. Pumapayag na ako. Nag-aalala kasi ako sa pamangking ko na dinadala ni Clarissa. Ba kung anong gawin sa kanila ng mga aswang. Hindi naman ako papayag na pinatay na nga nila ang kapatid ko tapos pati pamangking ko na hindi pa ipinapanganak ay papatayin rin nila. Diyos ko, maraming salamat at pumayag ka na. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya, Edwin. Pero kapag nabuking tayo ng mga tao, ikaw ang kailangan magpaliwanag sa kanila. Ikaw ang haharap sa kanila dahil plano nyo to ng kakambal ko. Huwag kang mag-alala, Edwin. Sigurado ko na hindi nila malalaman na hindi ikaw si Edward. Kahit nga si Clarissa na madalas nang kasama ni Edward ay hindi nakahalata. Basta, maging malumanay lang ang iyong pagsasalita at iwasan mo muna ang pagiging mayabang kumilos. Kilala mo naman siguro si Edward. Mainahon yung magsalita at gumalaw. Hindi ko alam, Mang Turing, kung kakayanin ko yan, pero susubukan ko. Pero, pwede po bang iwanan niyo muna kami rito ni Bitoy? Gusto ko na po magpahinga. Gusto ko pong kumalma. Mag-isip-isip. Saka, pwede po bang kayo na rin po ang kumausap kay Clarissa? Bakit ko naman kakausapin si Clarissa? Hindi ko naman po kasi alam na bago mamatay si Edward, ay sinabi niya kay Clarissa na dito muna tumira. Baka pwedeng sa inyo na muna tumira si Clarissa kasi mahihirapan ako magpanggap na si Edward kung kasama ko siya sa iisang bubong. Gusto ko na kapag nasa labas lang ako at may ibang tao, ay saka lang ako magpapanggap. Para kapag nandito ako sa bahay, ay mailalabas ko naman kung sino talaga ako. Naiintindihan ko. Hayaan mo at ako na ang bahalang kumausap kay Clarissa. Aalis na muna ako para makapagpahinga na kayong dalawa ng kaibigan mo. Muli, maraming salamat sa pagpayag mo, Edwin. Sigurado ko na napakasaya ng kakambal mong si Edward sa desisyon mo na yan. Marahang tinapik ni Mang Turing ang balikat ko bago siya umalis. Isinarado ko ang pinto at saka ako umupo. Tumabi naman si Bitoy sa akin at nairita ako
sa klase ng pagngisi niya sa akin. Hoy, anong ibig sabihin ng ngisi mo na yan, ha? Tumigil ka nga kasi naiinis ako sa ngisi mo, para kang aso. Napansin ko kasi na nagbago ang isip mo nang makita mo yung syota ng kakambal mo, bossing eh. Sa bagay, hindi naman ako nagtataka. Napakaganda naman pala talaga ni Clarissa. Siyempre, kapag nagpanggap kang si Edward, ikaw nang magiging syota ni Clarissa. Ang swerte mo, bossing. May instant jowa ka. Anak ng tutsang kahit kailan talaga manyak ka. Huwag mo akong itulad sa'yo, ha? Hindi ako pumayag sa gusto ni Edward at Mang Turing dahil maganda si Clarissa. Pumayag ako kasi gusto kong protektahan ng pamangking ko. Saka naisip ko na tama si Mang Turing. Huling kahilingan yun ng kakambal ko. Kaya dapat ay tuparin ko yun. Para kahit man lang sa bagay na to, ay makabawi ako sa kanya. Pero bossing, ipapaalala ko lang sa'yo na kailangan mong makipaglaban sa mga aswang. Sigurado ka bang kayang-kaya mo yon? Hindi ko alam, Bitoy. Pero kailangan kong kayanin. Kailangan kong tapusin ang laban na sinimulan ni Edward. Bakit kasi hindi pa siya sumama sa akin noon nang umalis ako dito eh? E di sana, wala akong ganitong problema ngayon. Kaya dapat, maubos ko na ang mga aswang na yon para makabalik na ako sa normal kong buhay. Kaya nga, bossing eh. Pero naisip ko lang na napakahalaga pala talaga ng kapatid mo sa baryo nyo, no? Biruin mo, itinuturing siyang bayani rito. Si Mang Turing na rin mismong nagsabi na kapag nalaman ng mga tao na patay na ang kakambal mo, mawawalan sila ng pag-asa na makalaya sa takot nila sa mga aswang. Ibig sabihin, ganong kalakas ang kakambal mo sa mga tao rito. Natigilan ako sa sinabing yun ni Bitoy at may mga bagay akong napagtanto. Noon kasi ay iniisip kong isang kabaliwan ang kagustuhan ni Edward na maging isang manunugis. Para sa akin ay hindi praktikal na magpakabayani ka para sa isang buong baryo na puro pasasalamat lamang ang matatanggap mo. Iba kasi yun sa pagiging pulis. Ako kasi, kahit isinusugal ko ang buhay ko, ay may natatanggap naman akong sahod. Pero nang dahil sa sinabi ni Bitoy, napagtanto ko kung bakit ninais ni Edward na maging isang manunugis. At yun ay upang maging simbolo ng pag-asa sa baryo namin. At sigurado ko na natupad niya ang bagay na yun. Nang sumunod na araw, ay agad naming inumpisa ni Mang Turing ang aming pagsasanay. Isinagawa namin yon sa likod ng bahay. Habang si Bitoy naman ay pinapanood kami habang kumakain ng chichirya na parabang nanonood siya ng pelikula sa sinihan. Lumapit si Mang Turing sa akin at inabot niya sa akin ang 2 itak. Kakaiba ang hawakan nun dahil may mga nakaukit doon na mga simbolo na wala akong ideya kung ano ang ibig sabihin. Ano yan, Mang Turing? Bakit niyo sa akin ibinibigay ang mga itak na yan? Dahil ito, ang mga sandata na ginamit noon ni Edward sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kaya ang mga ito rin ang gagamitin mo. Nagpapatawa po ba kayo? Pulis ako. Baril po ang ginagamit ko at hindi itak. Pero hindi na ikaw ngayon si Edwin. Habang nandito ka sa baryo natin, ay ikaw muna si Edward. Kailangan mo matutunan kung paano siya makipaglaban sa mga aswang. Paniguradong magtataka ang mga tao kapag nakita nila na baril ang ginagamit mo sa pakikipaglaban. Anak ng putya, oo. Ang hirap naman ito. Kung hindi ko lang mahal ang kapatid ko at ang pamangking ko, hindi ko to gagawin eh. Yan din ang isa sa gusto kong magbago sa'yo. Sana ay gawin mo to, hindi lang dahil sa mga mahal mo sa buhay, kundi para rin sa mga taong walang kalaban-laban. Ganyan mag-isip noon si Edward. Kaya naging mabilis ang lahat para maging isa siyang mahusay na manunugis. Oo na. Ang dami niyo pa sinasabi. Wala naman pala akong pagpipilian eh, kundi gamitin ang itak na to ni Edward. Akin na nga yan, para makapagsimula na tayo. Nang iabot sa akin ni Mang Turing ang itak, ay may kakaiba kong naramdaman. Tila may mga maliliit na boltahe ng kuryente
ang biglang gumapang sa aking kamay, papunta sa lahat ng parte ng aking katawan. Sigurado ko na nagmula yon sa itak. Sandali lang, Manturing. Ang sabi nyo ay merong ginagamit na agimat si Edward, tama ba? Nasaan po yun? Mas maganda siguro kung turuan nyo na rin akong gamitin yon para maging mabilis tayo rito. Ang agimat na yon ay hawak mo na. Ang itak na yan ay naglalaman ng agimat na kayang gawing malakas at maliksi ang kung sino mang hahawak niyan at gagamit niyan laban sa mga aswang. Pero kung meron itong agimat o kapangyarihan, bakit nagawang patayin ng mga aswang ang kapatid ko? Yan din ang ipinagtataka ko. Pero marahil masyadong nagtiwala si Edward na kaya niya ang dami ng mga aswang, kaya bumaba ang kanyang depensa. Siguro naman ay alam mo na hindi lang puro pag-atake ang ginagawa sa isang labanan, kundi dapat ay malakas din ang iyong depensa. Matapos yon, ay sinimulan na ni Mang Turing ang pagtuturo sa akin ng paggamit ng itak sa pakikipaglaban. Iba't ibang estilo ng pag-atake ang ipinakita niya sa akin na sinundan ko. Tinuruan din niya akong dumepensa gamit ang itak. Sa una ay napakabigat ng mga itak, pero habang tumatagal ay gumagaan na yon at naramdaman ko na parang iisa na kami. Inisip ko na lang na ako talaga si Edward upang madali kong matutunan ang mga dapat kong malaman. Halos 1 oras din akong sinanay ni Manturing. Kahit papano ay nakukuha ko na ang tamang paghawak sa mga itak at kung paano ko yung gagamitin sa pakikipaglaban at pagprotekta sa aking sarili. Sakto, pagkatapos ng aming pagsasanay, ay dumating bigla si Clarissa na may dalang 1 pinggan ng pritong saging. Oh, Clarissa! Anong ginagawa mo rito? Ikaw naman, parang bago sa ito ha. Hindi ba? Alam mo naman na kapag ganitong oras na nagsasanay ka, ay palagi kitang dinadala ng merienda. Sorry, nakalimutan ko eh. Tama-tama nga ang dating mo kasi kakatapos lang namin magsanay ni Mang Turing. Kinausap pala ako kagabi ni Manturing tungkol dun sa pagtira ko sa bahay mo. Naiya ka lang daw sabihin sa akin. Kaya siya ang nagsabi ng gusto mong sabihin. Naiintindihan ko naman kung bakit mas gusto mo na sa bahay ako ni Mang Turing tumira. Baka kasi kung anong isipin ng mga tao kasi nakatira ako sa bahay mo tapos hindi pa tayo kasal. Kung buhay pa sana ang mga magulang ko, paniguradong hindi tayo mag-aalala kasi may kasama sana ako sa bahay. Bakit? Ano bang ikinamatay ng mga magulang mo? Nakalimutan mo na ba? Pinatay din sila ng mga aswang, di ba? Teka, ano ba talaga nangyayari sa'yo? Parang simula nang bumalik ka rito, ay naging makakalimutin ka na. Oo nga pala, naalala ko na. Pasensya ka na, Clarissa. Ang dami ko kasing iniisip nitong mga nakarang araw dahil sa mga aswang. Naiintindihan ko naman. Kahit siguro ko ay magiging makakalimutin din kapag lahat ng tao ay umaasa sa akin. Ay, oo nga pala. Aalis na ako. Ihahanda ko pa kasi ang mga gamit ko para makalipat na ako sa bahay ni Manturing. Dinala ko lang talaga itong pagkain sa inyo. Nang yakapin ako ni Clarissa, ay gumanti rin ako ng yakap sa kanya. Pinanlakihan ko ng mga mata si Bitoy dahil kulang na lang ay mangisay siya sa sobrang kilig. Hindi na nagtagal doon si Clarissa at umalis na siya. Isang malalim na paghinga ang pinakawalan ko. Pakiramdam ko ay mas napagod ako sa pagpapanggap ko na ako si Edward sa harap ni Clarissa kesa sa pagsasanay namin ni Mang Turing. Humarap ako kay Mang Turing at napailing ako. Mang Turing, napakahirap talaga ng pinapagawa niyo to sa akin. Para akong artista na gumaganap sa karakter na wala akong ideya kung anong klaseng tao siya. Matagal akong nawala rito sa baryo, kaya hindi ko alam kung paano magsalita at kumilos ang kakambal ko.
Sa tingin ko naman ay maganda ang ginawa mo. Nakita mo naman na hindi nagduda sa'yo si Clarissa. Paano kapag makikipaglaban na ako sa mga aswang? Paano kung hindi ko makuha ang mga galaw at galing ni Edward? Huwag kang mag-isip ng ganyan. Alam kong malaki ang tiwala sa'yo ng kakambal mo. Kaya niya naisip na ipasa sa'yo ang tungkulin niya sa baryo natin. At gusto ko ring sabihin na maganda ang ipinakita mo sa ating pagsasanay. Mabilis kang matuto, kagaya ni Edward. Hindi nakapagtataka. Nakakambal ka niya. Sus, binolo niyo pa ako. Nagsasabi lang ako ng totoo, Edwin. Isa pa, kung hindi ka mahusay, ay sasabihin ko naman sa iyo yun. Kaya magtiwala ka rin sana sa iyong sarili na kaya mo ito, gaya ng pagtitiwala sa iyo ng kakambal mo. Nang sandaling yon, ay hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Hindi ko alam kung matutuwa ba ako sa mga bagong kaalaman na nalalaman ko o matatakot ako dahil hindi ako sigurado kung magtatagumpay ba ako sa misyon kong talunin ang mga aswang sa baryong yon. Pero isang bagay lang ang naging sigurado ko at yun ay ang hindi pala madali ang ginagawa ng kapatid ko bilang isang manunugis. Kung mahirap ang maging pulis, ay mas mahirap pala ang maging kagaya ni Edward. At ramdam na ramdam ko na kagad yun, kahit pagsasanay pa lamang ang ginagawa ko. Nang mga sumunod na araw, ay nagpatuloy ako sa pagsasanay upang mas makuha ko na ang galaw ng kapatid ko pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Napakalaki ng naitutulong ni Mang Turing sa akin para mas maging mahusay ako at matutunan ko ang mga dapat kong malaman. Hanggang isang araw, pinatawag ako ng aming kapitan upang magsalita sa plaza sa harap ng mga tao. Iyon ay upang ipaalam ko sa kanila kung ano ang plano ko. Ayon kay Mang Turing, ay ginagawa talaga yun ni Edward ng isang beses sa isang buwan upang mas maramdaman ng mga tao ang pag-asa na darating ang panahon na matatapos na ang dilubyo sa aming baryo. Bago ako magsalita sa harap ng mga tao sa aming baryo, ay sinabi muna sa akin ni Mang Turing kung anong mga sinasabi ni Edward noon sa ganung pagtitipon para kahit papano ay meron akong ideya sa mga sasabihin ko. At habang nagsasalita ako sa plaza, ay nakita ko kung gaano matamang nakikinig ang lahat sa akin. Nakatingin sila sa akin na para bang ako ang nag-iisa nilang pag-asa para matapos na ang kaguluhang ilang taon nang nagpapahirap sa kanilang lahat. Pagkatapos kong magsalita, ay nagpasalamat ako sa mga tao sa pakikinig nila sa akin at naglakad na ako pauwi sa aming bahay. Maya-maya pa ay isang lalaki ang tumawag mula sa likuran ko. Huminto ako at paglingon ko ay isang nakangising lalaki na balbas sarado ang palapit sa akin. Napakunot noo ko. Nung una ay hindi ko maalala kung sino siya hanggang sa naalala ko na siya si Ruben. Siya yung palaging nang aaway sa amin ng kapatid ko nung mga bata pa kami. Kilala ko siya bilang mayabang, mapagmataas at hindi nagpapatalo sa lahat ng bagay. At ramdam ko na hindi pa rin siya nagbabago base sa paraan ng pagtingin niya sa akin. Anong kailangan mo sa akin, Ruben? Gusto ko lang sabihin, natawa ako sa mga pinagsasabi mo kanina sa plaza. Hindi ka pa rin nagbabago. Pinapaasa mo pa rin ang mga tao sa isang bagay na alam naman nating imposible. Ano bang gusto mong palabasin? Bakit kasi hindi mo nalang aminin sa mga tao na hindi mo talaga kayang ubusin ang mga aswang sa baryo natin? Tama na ang pagpapaasa mo sa kanila. Pinapaniwala mo lang sila sa isang bagay na hindi mo naman kayang gawin. Ikaw yata ang hindi nagbabago. Hanggang ngayon ay mayabang ka pa rin. Aba, nakapagtataka.
na sumasagot ka na sa akin ng ganyan Dati naman palagi ka lang tahimik. Alam mo, kung meron man dapat na totoong iduluhin ng mga tao dito, ay ako yon. Hindi lang ikaw ang nakikipaglaban sa mga aswang, kundi ako rin. Umamin ka na nga sa akin. May ginagamit ka bang orasyon sa mga tao para ikaw lang ang purihin nila? Hindi ko kailangan ng orasyon para makita ng mga tao kung anong ginagawa ko. Baka naman kasi nakikita rin ng mga tao ang ginagawa mo. Pero bukod dun, ay nakikita nila na may mali sa'yo. Hindi mo ba naisip yon? Iba ka na talaga magsasasagot ngayon Parang hindi na ikaw si Edward Pero alam mo, masaya ako na nakaligtas ka nung sumalakay ka sa kuta ng mga aswang. Hindi ko akalain na mabubuhay ka pa Maganda rin talaga na sinunod mo ang payo ko sa'yo. Anong payo ang sinasabi mo? Nakalimutan mo na ba? Ako nagsabi sa'yo na umatake ka sa gabing yon dahil kakaunti ang mga aswang na nasa kanilang kuta. Pasensya ka na rin kung hindi kita nasamahan ng gabing yon, gaya na sinabi ko sa'yo. Alam mo na, may mas importanteng bagay kasi akong ginawa Nakakalokong ngumisi si Ruben. Tinapik niya ang braso ko at saka siya naglakad palayo. Hindi ako gumalaw sa kinatatayuan ko. Pinag-isipan kong mabuti ang mga sinabi sa akin ni Ruben. Bilang isang pulis, naramdaman ko na may mali sa mga sinabi ni Ruben, lalo na sa parting sinabi niya na sasamahan niya dapat si Edward sa pag-atake sa kuta ng mga aswang. Pero hindi na ito tumuloy. Maya-maya pa ay nagpatuloy na ako sa paglalakad. Iniisip ko pa rin ang mga sinabi ni Ruben. Nang nakarating na ako sa bahay ay umupo ako sa upuang nasa harapan ng bahay na nasa ilalim ng isang puno ng mangga. Nang dumating si Mang Turing ay umupo siya sa tabi ko. Parang ang lalim yata ng iniisip mo Tungkol ba yan sa pagsasanay na ginagawa natin? Huwag kang mag-alala, Edwin. Ako na nagsasabi sa'yo. Araw-araw ay humuhusay ka. Nakukuha mo na ang galaw ng kakambal mo. Hindi naman po yun ang iniisip ko, Mang Turing Kanina kasi, kinausap ako ni Ruben. Talaga? Aba, ano naman sinabi sa'yo ng damuho na yon? Di pa rin po siya nagbabago. Kung ano siya nung umalis ako rito, ay ganun pa rin siya. Napakayabang pa rin niya. Totoo bang nakikipaglaban din ho siya sa mga aswang? Oo. Nang malaman niya noon na gustong maging manunugis ni Edward, ay sinabi rin niya sa akin na gusto rin niyang maging manunugis. Kilala mo naman si Ruben, hindi ba? Ayaw nung nagpapatalo, lalong-lalo na sa kapatid mo. Ang hilig niyang makipagkumpetensya kahit hindi niya yung kailangang gawin. Sinanay ko sila noon ni Edward, pero walang disiplina si Ruben, kaya itinigil ko ang pagsasanay sa kanya. Pero kahit hindi ko siya sinanay, gaya ng ginawa ko sa kapatid mo, ay itinuloy pa rin niya ang pakikipaglaban sa mga aswang. Pero alam niyo po ba, na si Ruben palang nagsabi kay Edward na sumalakay sa kuta ng mga aswang nung gabing namatay siya. Yung kasi ang sinabi sa akin ni Ruben kanina. Ang sabi pa niya, magkasama sana sila ni Edward sa pagsalakay doon. Pero hindi nakasama si Ruben kasi meron siyang ginawang ibang bagay. Sinabi yun ni Ruben? Aba, hindi ko alam ang tungkol sa bagay na yan. Hindi ko alam na magkasama pala sana silang dalawa sa pagsalakay sa kuta ng mga aswang sa gabi na yun. Hindi po ba nakakaduda ang bagay na yun, Mang Turing? Pakiramdam ko, pinagplanuhan ang pagkamatay ni Edward at may kinalaman doon ang hayop na si Ruben. Pulis ka nga talaga. Pero kilala ko si Ruben. Kahit mayabang yon, ay wala sa pagkatao niya ang gagawa ng paraan para mapahamak sa ganung paraan si Edward. Oo, ang tingin niya sa kakambal mo ay katunggali. Pero sa tingin ko naman, ay hindi aabot sa ganung bagay si Ruben. Ayokong alisin ang duda ko kay Ruben. Babantayan ko pa rin siya. Kung may kinalaman nga siya sa pagkamatay ng kakambal ko, sisiguraduhin ko
na magbabayad siya. Kung gusto mong gawin yan ay hindi kita pipigilan. Pero sana ay mas bigyan mo ng atensyon ng iyong pagsasanay, lalo na't wala tayong ideya kung kailan sasalakay ang mga aswang. Huwag po kayong mag-alala, Mang Turing. Ginagawa ko naman po ang lahat para maging handa ako kung sakaling sumalakay ng mga aswang dito sa baryo. Gagawin ko po ang lahat para walang magginala na hindi ako si Edward. Yan ang gusto kong marinig mula sa iyo. Maraming salamat talaga, Edwin. Alam kong mahirap para sa iyo ang ginagawa mo ito. Ginagawa ko po ito bilang ito ang huling-hiling ng kakambal ko. At gaya ng sinabi niyo, ginagawa ko rin po ito para sa lahat ng taong nakatira sa baryo natin. Nakangiti akong tinanguan ni Mang Turing. Hindi nagtagal ay nagsimula na kaming magsanay. Inalis ko muna sa isip ko ang tungkol sa mga sinabi ni Ruben dahil alam ko na hindi yun makakatulong sa ginagawa naming pagsasanay ni Mang Turing. Nang matapos kaming magsanay ni Mang Turing, ay sandali akong nagpahinga. Nang makabawi na ako ng lakas, ay naisipan kong magtungo sa libingan ng aking kakambal. Mag-isa akong pumasok sa gubat. Sa aking paglalakad, ay may nakita kong ligaw na bulaklak na tumubo malapit sa isang malaking bato. Pinitas ko ang mga bulaklak at nang makarating na ako sa libingan ni Edward, ay inialay ko ang mga bulaklak sa ibabaw nun. Ang daya mo, tol. Talagang nauna ka na dyan sa kabilang buhay para makasama si nanay at tatay. Hindi mo man lang ako hinintay na bumalik dito sa atin. Tapos, grabing laki pa ng obligasyong iniwan mo sa akin. Minsan, hindi ko rin alam kung nasa tamang hulog pa ba ang utak mo. Pero puwera biro, tol. Huwag kang mag-alala. Gagawin ko ang lahat para makalaya na ang baryo natin sa mga aswang. Dahil alam ko na yun ang gusto mo. Ito na lang ang magiging pambawi ko sa'yo sa mga pagkukulang ko bilang kapatid mo. Sisiguraduhin ko na kung nasan ka man ngayon, ay may pagmamalaki mo ko. Nangangako ko na hindi mauuwi sa wala ang pagkamatay mo, tol. Napapitlag ako nang may narinig akong tunog ng nabaling sanga na parang merong nakaapak noon. Lumingon ako sa pinanggagalingan ng tunog pero wala naman akong nakitang tao. Lumingalinga pa ako sa paligid upang masiguro ko na walang ibang tao. Sino nandyan? May tao ba dyan? Naghintay ako kung may sasagot pero wala akong natanggap na sagot. Ipinilig ko ang ulo ko at inisip ko na guni-guni ko lamang yon. Hindi na ako nagtagal sa lugar na yon at umalis na rin ako. Sa paglalakad ko palabas ng gubat ay nakasalubong ko ang kaibigan kong si Bitoy. Sabi ko na nga ba, nandito ka, bossing eh. Wala ka kasi sa bahay mo, kaya naisip ko na baka dinalaw mo ang puntod ng kapatid mo. Huwag ka na nga maingay. Baka mamaya may makarinig pa sa mga sinasabi mo eh. Sino naman makakarinig sa mga sasabihin natin dito? Yung mga ibon? Yung mga hayop dyan sa paligid? Nagpapatawa ka naman, bossing eh. Magsabi ka na nga sa akin na totoo. Nandun ka ba kanina nung kinakausap ko si Edward sa puntod niya? Wala, bossing ha. Nakita mo naman na pupuntahan pa lang sana kita dito eh. Bakit? May problema ba, bossing? Wala. Tara na. Umuwi na tayo bago pa may makakita sa atin dito. Baka kung ano pang isipin nila na ginagawa natin dito eh. Nauna na akong maglakad kay Bitoy. Pero nakakailang hakbang pa lang ako nang tumigil ako sa paglalakad. Mabilis akong lumingon sa pinanggalingan namin dahil may naramdaman ako na presensya ng isang tao. Pero wala akong nakita kundi mga puno at mga halaman. Hanggang sa nagpatuloy na ako sa aking paglalakad. Pero may kaba akong naramdaman dahil hindi ako sigurado kung merong ibang tao na nakarinig ng mga sinabi ko kanina habang nasa harapan ako ng puntod ni Edward. Kung sakali kasi na may makakaalam
na hindi talaga ako ang kakambal ko at malalaman yon ng buong baryo, ay paniguradong isa yung malaking gulo. Kinagabihan, nakahiga na ako sa papag at gising na gising pa rin ako, habang si Bitoy ay nakahiga at natutulog na sa mahabang upuan sa sala. Dinig ko ang malakas niyang paghilik. Ilang araw pa lamang simula nang magbalik ako sa aming baryo, pero pakiramdam ko ay 1 taon na ang lumipas dahil sa dami na nang nangyari. Kahit sa panaginip ay hindi ko naisip na pansamantala kong aakuin ang pagkatao ni Edward para lang wag lalong matakot ang mga tao sa mga aswang. Pero alam ko na hindi na ako maaaring umatras at kailangan ko na yung panindigan hanggang sa tuluyan ng maubos ang mga aswang na sumasalakay sa baryong yun. Pagsapit ng umaga, ay maaga pa rin akong nagising kahit pa madaling araw na akong nakatulog. Habang nagtitimpla ko ng kape, ay humahangos na dumating si Mang Turing at bakas sa mukha niya ang pag-aalala. "Oh, Mang Turing, aba, ang aga niyo naman po yatang pumunta rito. Magsasanay na po ba tayo? Pwede bang patapusin niyo muna kami ni Bitoy na mag-almusal?" Mukhang may problema tayo. Si Ruben, pinatawag niya ang lahat ng mga tao at pinapunta niya sa plaza. Ang sabi niya ay meron siyang sasabihin tungkol kay Edward. Akala ko naman kung ano na. Malamang sisiraan na naman nun ang kakambal ko. Hayaan niyo siya. Wala namang maniniwala sa kanya dahil mas may tiwala ang mga tao kay Edward kaysa sa kanya. Kinakabahan ako, Edwin. May kutob ako na baka alam na ni Ruben na nagpapanggap kang ikaw si Edward. Sandali akong natigilan. Bumalik sa alaala ko yung nangyari kahapon habang nasa puntod ako ni Edward. Nanlamig ako at nagkaroon ako ng hinala na baka si Ruben yung lumikha ng ingay na narinig ko habang nandoon ako. Baka nakapagtago lang siya kaya hindi ko kagad siya nakita. Nagmamadali akong tumakbo papunta sa plaza habang nakasunod sa akin si Mang Turing. Panay ang dasal ko na sana ay mali ang mga sinabi sa akin ni Mang Turing, pero hindi ko maalis sa aking isipan na malaki ang posibilidad na alam na ni Ruben ang katotohanan. Pagdating namin sa plaza ay napakaraming tao na ang naroroon. Nasa unahan si Ruben at ngumisi siya nang makita niya ako. Hinawi ko ang mga tao para makalapit kay Ruben. Pero nang malapit na ako sa kanya, ay doon na siya nagsimulang magsalita. Napahinto ako sa paglapit kay Ruben. Mga kababaryo, alam kong ikalulungkot niyong lahat ang aking sasabihin. Pero karapatan ninyong malaman ang katotohanan. Kahapon, nakita ko si Edward na nagtungo sa gubat ng mag-isa. Nagtaka ako dahil hindi naman siya nagpupunta roon, lalo na kung umaga. Sinundan ko siya at isang katotohanan ang talagang gumimbal sa akin. Tumigil ka na, Ruben! Bakit mo ako pinapatigil, Mang Turing? Kasabwat ka ba ni Edward sa panluloko niya sa amin lahat? Baka mas tamang sabihin na, Edwin, tama po ang inyong narinig. Ang Edward na kasama natin ngayon na nandito sa plaza ay hindi ang totoong Edward. Siya ay walang iba kundi si Edwin, ang kakambal ni Edward na umalis doon at nagpakalayo-layo. Dahil ang totoong Edward ay patay na. Namatay siya nung huling beses siya sumalakay sa kuta ng mga aswang. Kasinungalingan yan, Ruben. Huwag po kayo maniniwala sa sinasabi niya. Nagsisinungaling lang siya para siraan ako. Maniwala kayo. Ako si Edward. Hinahamon mo ba ako na patunayan sa lahat na nagsasabi ako na totoo? Baka gusto mong hukayin namin ang libingan ni Edward sa gubat para makita namin ang naaagnas ng bangkay doon. Tumiim ang bagang ko habang matalim na nakatingin kay Ruben. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid ko. Lahat ay nakatingin sa akin na para bang
pilit nilang inaalam kung ako ba talaga si Edward o hindi. O ano? Bakit bigla kang tumahimik? Nakukonsensya ka na ba sa ginagawa mong panluloko sa aming lahat, ha, Edwin? O baka naman nag-iisip ka ng panibagong palusot? Sige, magpalusot ka pa. Panindigan mo ang mga kasinungalingan mo. Kung itatanggi mo pa rin ang katotohanan at palalabasin mo na ako sinungaling, ay mas mabuti pang hukay na namin ngayon ang libingan ni Edward para magkaalaman na. Tama na. Hindi ako papayag na gawin niyo yan. Huwag niyong babastusin ang libingan ng kakambal ko. Mga kababayan, narinig niyo naman po siguro sinabi ni Edwin. Sa bibig niya na rin mismo nang galing na patay na talaga si Edward at nagpapanggap siya bilang si Edward. Malamang, sabik din sa pagiging sikat itong si Edwin kaya ninakaw niya ang katauhan ng kakambal niya. Kung niloloko tayo noon ni Edward na kaya niyang ubusin ang mga aswang, ay mas niloloko tayo ngayon ng Edwin na to dahil wala naman siyang kakayahan na makipaglaban sa mga aswang. Hindi totoo yan. Oo, nagpanggap akong ako ang kakambal kong si Edward dahil yun ang huling habilin niya kay Manturing bago siya namatay. Maganda ang layunin ng kapatid ko kung bakit gusto niyang gawin ko yun. Ayaw niyang mawala ang pag-asa ng mga tao rito na makakalaya pa kayo sa takot sa mga aswang. Alam niya na siya lang ang inaasahan ng lahat pagdating sa pakikipaglaban sa mga aswang. Kahit ano sabihin mo, ay wala nang maniniwala sa'yo. Niloko mo kaming lahat eh. Maging si Edward ay niloko niya rin kami. Sa bagay, kambal nga pala kayong dalawa, kaya parehas kayong manloloko. Sabay-sabay na sumigaw ang mga tao ng manloloko at sinungaling. May mga tumawag pa sa akin ng huwad na manunugis. Gusto ko pa sanang magpaliwanag sa kanila, hindi para linisin ang pangalan ko, kundi para linisin ang pangalan ni Edward. Pero hinila na ako ni Mang Turing papalayo sa plaza. Paglabas namin ng plaza, ay sinalubong kami ni Bitoy at kasama na niya kami na umuwi ng bahay. Kahit malayo na kami sa plaza, ay dinig na dinig ko pa rin ang sigawan ng mga tao. Nasaktan ako, hindi para sa aking sarili, kundi para kay Edward. Pakiramdam ko kasi ay sinira ko ang maganda niyang reputasyon sa baryong yun na alam kong inalagaan niya ng napakahabang panahon. Nang nakauwi na kami sa bahay ko, ay agad kong isinarado ang pinto. Nagpalakad-lakad ako at nag-isip ako kung ano na ang sunod naming gagawin. Napakasama pala talaga ng ugali ng Ruben na yun. Hindi ba niya naisip na kaya ka nagpanggap na kakambal mo ay para rin sa baryo nyo? Hindi na yun maiisip ni Ruben. Dahil matagal na siyang may inggit kay Edward. Kaya naman, gagawin niya ang lahat para masira si Edward at para siya na ang hangaan ng mga tao. Magsasalita pa sana ako. Ngunit biglang dumating si Clarissa. Luhaan siya at nakatingin siya sa akin na para bang naguguluhan. Nang nakalapit si Clarissa sa akin, ay nagulat ako nang sinampal niya ako ng napakalakas. Walang iya ka! Manloloko ka! Kaya pala parang may kakaiba sa'yo. Dahil hindi ka naman pala si Edward. Clarissa, hayaan mong ako ang magpaliwanag sa'yo, Iya. Isa ka pa, Manturing. Kasabot ka ng lalaking ito sa panloloko sa aming lahat. Hindi niyo ba alam kung gaano kasakit para sa akin na malaman na matagal na palang patay si Edward? Ang sasama niyo. Paano niyo ito nagawa? Paano niyo ito nagawa? Dahil yun ang gustong gawin ni Edward, Clarissa. Gusto niya na ituloy ko na simulan niya. Gusto niya na habang hindi pa nauubos sa mga aswang sa baryong ito, ay isipin ng mga tao na buhay pa siya para hindi kayo mawalan ng pag-asa. Naiintindihan ko ang galit mo sa akin ngayong, Clarissa. Pero sana,
Unawain mo rin kung bakit ito ginusto ng kakambal ko. Dalhin niyo ako sa libingan ni Edward. Ngayon din. Sinamahan namin si Clarissa sa puntod ni Edward. Doon ay mas lalong tumindi ang pag-iyak ni Clarissa. Hinayaan lang namin siya na ilabas ang lahat ng kanyang emosyon dahil mas makakabuti yun sa kanya. Matagal bago kumalma si Clarissa at medyo nag-alala na ako sa kanya dahil buntis siya. Sa awa ng Diyos ay kumalma na siya makalipas ang ilang sandali. Humarap siya sa amin habang namumugto ang kanyang mga mata. Naniniwala ako sa mga sinabi niyo. Pasensya na kayo sa mga nasabi ko kanina. Dahil nadala lang ako ng aking emosyon. Hindi lang kasi ako makapaniwala nang malaman kong matagal na palang patay si Edward. Naiintindihan ka namin, Clarissa. Pero wag ka naman sanang magalit kay Edwin. Dahil si Edward ang may ideya na magpanggap si Edwin na nobyo mo. Kapag handa ka ng makinig, ay sasabihin ko sa iyo ang lahat ng detalye. Handa na po akong makinig. Kaya sabihin niyo na po sa akin ang mga kailangan kong malaman. Lalo na kung paano po namatay si Edward. Mas makakabuti siguro kung sa bahay na tayo mag-usap. Sumang-ayon si Clarissa sa sinabi ni Mang Turing. Nauna silang umalis ni Clarissa habang naiwan naman kami ni Bitoy sa tabi ng puntod ng kakambal ko. Nang sandaling yon ay isang bagay lang ang nasa utak ko at yun ay ang hindi ko kayang mag-isa ang laban ko sa mga aswang. Napagtanto ko na kung nakikipaglaban na si Ruben sa mga aswang ay kailangan kong makipagtulungan sa kanya. Kahit pa may hindi siya magandang ginawa sa akin, ay iisa lang ang layunin namin at sigurado ko na pagdating sa pagtatanggol sa aming baryo ay magkakaisa kami. Kinagabihan ay lumabas ako para magtungo sa bahay ni Ruben upang kausapin siya sana. Kakatok na sana ako sa pinto nang marinig ko ang boses ni Ruben sa loob. Sumilip ako sa siwang ng pinto at nakita ko si Ruben na nakaharap sa salamin habang nagsusuklay. Sa wakas, nasira ko na rin ang pangalan ni Edward sa mga tao. At sigurado ko na ako na ang hahangaan ng mga tao ngayon. Napakadali naman pala kasing dispatchayin ni Edward. Ang dali niyang maniwala nung sinabi ko na atake kami sa kuta ng mga aswang. Wala siyang kaalam-alam na sa gabing yon ay maraming aswang sa kuta na yon. Napatay tuloy siya ng mga aswang. Pasensya ka na, Edward. Matagal ka na rin namang tinitingala ng mga tao eh. Kaya sa pagkakataong ito, ay ako naman. Mariin kong naikuyom ang aking mga kamay sa aking narinig. Sa sobrang galit ko, ay malakas kong sinipa ang pinto at nang nagibayon, ay dire-diretso akong pumasok. Nagulat si Ruben nang sakaling ko siya. Hayop kang demonyo ka! Sinasabi ko na nga ba eh, may kinalaman ka sa pagkamatay ng kakambal ko. Papatayin din kita, hayop ka! Hindi ako makahinga. Tama na! Tama na, Edwin! Maawa ka! Maawa? Bakit ikaw ba? Naawa ka ba sa kapatid kong demonyo ka? Ang dapat sa kagaya mo, hindi na binubuhay! Paigpit ng paigpit ang pagkakasakal ko kay Ruben. Nagdilim na ng gusto ang paningin ko dahil sa sobrang galit na nararamdaman ko. Ngunit pinakawalan ko si Ruben nang marinig ko ang sigawan ng mga tao sa labas. Nagmamadali akong lumabas at nagimbal ako nang makita ko ang mga aswang na sumasalakay sa mga bahay. Nakakatakot ang kanilang mga itsura. Mahaba ang bias nila at matutulis ang kanilang mga kuko. Meron silang matutulis na ngipin na animo ay mga patalim at mga matang pulang-pula. Mabilis akong tumakbo pabalik sa bahay. Inuha ko
ang 2 itak at siniksik sa likod ng pantalon ko at isiniksik ko naman ang baril ko sa gilid. Nang lumabas ako ay nakita ko si Manturing na nakikipaglaban na sa mga aswang gamit ang itak. Edwin, mabuti na lamang at dumating ka na. Nandito na mga aswang. Oras na para ipakita mo sa lahat na kahit hindi ikaw si Edward, ay kaya mo pa rin maging tagapagtanggol ng ating baryo. Mabilis akong tumango sa sinabing yun ni Mang Turing. Agad ko kagad siyang tinulungan sa pakikipaglaban sa mga aswang. Ginamit ko ang mga natutunan ko sa kanya sa pagsasanay namin. Inisip ko na kasama namin si Edward sa laban na yon. At inisip ko na ginagawa ko yon para mabigyan na ng tuldok ang takot ng mga tao laban sa mga aswang. Nagtalikuran kami ni Mang Turing nang pinalibutan kami ng mga aswang. Ibinalik ko sa kaluban ang 2 itak at saka ko inilabas ang aking baril. Isa-isa kong pinaputukan ang mga aswang at sinigurado ko na sa ulo ko sila tinatamaan upang masiguro ko ang kanilang kamatayan. Nang sabay-sabay na umatake sa amin ang mga aswang, ay muli kong inilabas ang aking mga itak. Naramdaman ko ang pagdaloy ng enerhiya ng itak papunta sa aking katawan hanggang sa kahuli-huli ang himaymay ng aking laman. 2 aswang kagad ang sabay kong sinaksak sa kanilang leeg. Lumuhod ako at 2 aswang din ang nilasdas ko ang tiyan at parehas na lumabas ang kanilang mga laman loob at sumambulat ang dugo. Nagpatuloy ang madugong labanan. Ramdam ko na maging si Mang Turing ay walang balak na sumuko kahit alam kong pagod na siya at may katandaan. Punong-puno kami ng determinasyon na tapusin na sa gabing yon ang bangungot na matagal nang bumabalot sa aming baryo. Mas lalo pang lumakas ang loob ko dahil alam ko na kailangan kong patunayan sa lahat ng mga tao na kahit hindi ako ang kakambal kong si Edward, ay kaya ko pa ring maging tagapagtanggol. May mga pagkakataon na nasusugatan ako ng mga aswang. Pero hindi ko yun inintindi. Bagkus, mas lalo ko pang pinaghusay ang aking pakikipaglaban. Hindi ko inalis sa isip ko na nasa tabi ko si Edward at kasabay ko siyang nakikipaglaban sa mga kampon ng kadiliman. Hindi ako makapaniwala nang biglang dumating si Bitoy na may daladala ring itak. Nagsimula na rin siyang tumulong sa pakikipaglaban. Nang makalapit siya sa akin, ay inabot niya ang lalagyan ko ng mga bala. Bitoy, umalis ka na rito! Baka mapano ka pa! Hindi ko kayang panoorin ka na lang, bossing. Maraming beses mo na akong tinulungan, kaya dapat lang kitang tulungan sa pagkakataong ito. Patay na akong patay! Anak nang, ang tigas talaga ng ulo mo. Bala ka na nga sa buhay mo. Pero salamat. Huwag ka mamamatay, ha. Pag namatay ka, papatayin kita. Nye! Mabilis ko nilagyan ng mga bala ang aking baril. Ginamit ko yon upang barilin ang mga aswang na nasa malayo at hindi abot ng aking itak. Makalipas ang halos 1 oras, ay doon ko lang napansin ang dami ng mga aswang na napatay namin. Nakabulagta ang mga aswang na duguan at puno ng sugat mula sa aming mga itak. Hanggang sa iilang aswang na lamang ang natitirang buhay. Tila nakaramdam na sila ng takot, kaya umatras na sila at tumakbo ng mabilis papalayo. Hoy, ano? Bumalik kayo rito! Hindi pa ako tapos sa inyo! Tatagtadin ko kayo ng pinong-pino! Gagawin ko kayong bobbies! Tama na, Bitoy, tama na. Umalis na nga eh. Pababalikin mo pa? Kaya hindi pa natin sila nauubos eh. Baka mamaya bumalik pa mga damuhong yun dito eh. Sa tingin ko, hindi na maglalakas ng loob na bumalik ang mga yon. Alam kong nakita at naramdaman nila na hindi nila tayo kaya. Isa pa, kakaunti na sila.
Wala nang laban ng bilang nila sa atin, kahit 3 lang tayo. Napansin ko ang mga taong unti-unting lumalabas sa kani-kanilang bahay. Nakatingin sila sa amin na para bang hindi sila makapaniwala sa aming nagawa. Hanggang sa kinausap ni Mang Turing ang mga tao. Mga kababaryo, nakita niyo naman siguro ang ginawa ni Edwin para lamang maprotektahan kayong lahat. Siguro naman ay hindi niyo naiisipin na hindi niya kayang makipaglaban sa mga aswang dahil hindi siya si Edward. Tandaan niyo, lahat tayo ay maaaring maging bayani ng ating baryo kung meron tayong lakas ng loob at tapang na labanan ng kasamaan. Siguro naman mga kababaryo ay naiintindihan niyo na rin kung bakit ginusto ni Edward na wag agad ipaalam sa inyo ang kanyang kamatayan. Huwag kayong mag-alala. Hindi ako galit sa inyo. Naiintindihan ko kung bakit niyo ko sinabihang sinungaling at manluloko. Pero sana ay huwag niyong kakalimutan ang mga nagawa ni Edward para sa inyo sa loob ng napakahabang panahon. Huwag niyo sanang hayaang maburaan lahat ng pagsasakripisyo niya nang dahil lang sa isang pagsisinungaling. Sana ay maalala niyo siya bilang isang bayani na ibinuwis ang kanyang buhay para sa inyong lahat. Walang kahit isa ang nagsalita. May ilan na napayuko at tila nahihiyang tumingin sa amin. Tumingala ako sa langit at isang matamis na ngiti ang kumawala sa aking labi. Umasa ako na sana ay nakita ni Edward ang lahat ng nangyari sa gabing yon at sana ay masaya na siya sa kung saang lugar man siya naroroon. Matapos ang gabing yon ay naglaho si Ruben na parang bula. Malakas ang hinala ko na nahiya na siyang magpakita sa baryo namin matapos kong malaman na may kinalaman pala siya sa pagkamatay ng kakambal kong si Edward. Bago kami bumalik ni Bitoy sa Maynila, ay lumapit sa akin ang mga taga-baryo at humingi sila ng tawad sa mga naging pagdududa at galit nila noon sa akin. Magaan ang pakiramdam ko habang paalis dahil alam kong tapos na ang gulo at wala na akong dinadalang bigat sa aking dibdib. Kapag nagkakaroon ako ng pagkakataon, ay bumabalik ako sa baryo namin para kumustahin ang lahat. Natutuwa ako tuwing sinasabi sa akin ni Mang Turing na wala ng pag-atake ng mga aswang mula nung gabing nakipaglaban kami sa mga aswang. Ilang buwan ang lumipas at nanganak na si Clarissa at bilang pag-alala kay Edward ay nagbibigay ako ng pinansyal na tulong para sa aking pamangkin. Sa lahat ng nangyari, natutunan kong pahalagahan ang oras kasama ang mga mahal ko sa buhay dahil hindi ko alam kung kailan sila mawawala. Natutunan ko rin na lahat ng hangarin ko sa buhay ay matutupad basta't malinis ang aking intensyon at para sa kabutihan ang aking ginagawa.